ba yun? Ha? Ito yung opisina ni Alan? Ito. Magaling ba yan? Magaling. Magaling ako sa golf, no? Kong, is that you? Ito ba? How are you, Kong? Ano ba si Alan? Ako po. I've heard so much about you. I've heard more about you, Kong. My goodness, thank you. As expected. To what do I owe the honor of you being in I this won't office? say I need your help. May pag-uusapan tayo. Okay. It's Kong. It's si Kong mismo. Unbelievable. So you are Alan Herman? Kong, it's me. I'm Alan and I'm very, very honored and actually overwhelmed, discombobulated na nandito kayo sa aking munting opisina na pinagtsatsagaan ninyo. Pasensya na kung alam ko hindi ka sanay sa walang... Okay. Sorry. I've heard so much about you, Alan. Paminsan-minsan there's this podcast, Facts First. Napapanood kita doon eh. Ikaw ba yung atenistang mahilig mag-acronym? Ikaw ba yan? Ako na yon, Kong. Pero medyo nagdududa ako sa choice ninyo ng papanoorin, yung Fox First. Pangit nga yun eh. Hindi ko alam bakit ako nanonood nun eh. Tsaka merong isang heckler doon na lumalabas madalas eh. Pero maraming chicks. Sabi nila, pero hindi kasing dami ng chicks mo, Kong. Okay. So, I don't need any further introduction. Kilala mo na ako. Ay, who doesn't know you, Kong? Nung tumawid ka nga dito, grabe eh. Akala ko magsasaboy ng sampagitan yung mga security. Yun ang problema. Masyado akong sikat at masyado akong mayaman. And as you know, target ako ngayon. A blessing and a curse, Kong. Ng mga paninira. Yes. Pero unang-una, pag-usapan natin yung rate mo. Magkano ka ba? Kung naman, nag-uusap lang tayo, hindi naman kailangan ng rate free advice. Pero, kung meron ka naman dala, hindi naman ako magre-reklamo. Ay, grabe. Ito pa, unang bayad. Grabe. Uy! Kung ginugulat mo ako, gold bar talaga? Pakimkim. Grabe. Yan. Wow. Well, I'm at your best, I'm at your disposal now. Okay. Grabe. Ganito gusto ko mangyari. Nakikita mo, marami ako niyan. Don't worry. Alam mo, sarado ako sa social media. Correct. Alam mo yung dahilan. Pinaparatangan nila ako magnanakaw. Baho-baho ng imahe ko. Oo. Hindi ako makalabas ng bahay. Yun. Hinehekel ako. Gusto ko, pabanguhin mo ako. Well, alam naman natin kung kaya ka instantly recognizable dahil unang-una, yung pimp chain na suot ninyo, mahigit pa yan sa sweldo ng isang barangay. Ng... $1 million. Grabe. Paray ba to, ha? Grabe. $1 million for a chain. Tapos yung nakataas yung kwelyo, boss na boss pa yung dating, medyo, naglalabasan pa yung mga biceps. Talagang medyo mumurahin yung sinuot ko para hindi naman nakakaya. block on. Pero you're a magnet for attention, no, Kong? So, kung ang pinag-uusapan ay pabanguhin, usually steps yan. Pag ikaw ay binatikos, pag ikaw ay inis na yung tao sa'yo, usually neutralization muna yung ginagawa namin, Kong. Talagang hindi ka pwede muna lumabas. Pero tingin ko, you're not the kind of man that will take that for an answer. Why would I not go out? Congressman ako, mayaman ako. Exactly. Anong gagawin ko sa pera ko? Yun na nga. Itatago ko sa baon. Yun na nga. I was afraid you'd say that, Kong. But I respect that, no? Ang ano lang kasi is, meron tayong kasabihan sa Pilipina yung let the mud dry. Nag-a-apply din yan sa PR. Alam Ang spelling nun, M-A-D, M-U-D. MUD. Congressman ako pero mahina ako sa spelling. Putek. I'm sure sa pag-iikot ninyo sa bansa, nakadaan kayo sa mga rural areas na medyo maputek. Putek. Di ba yung mga bata, pag naglaro sa putek, nagkakaroon ng ano? Hindi ako nag-iikot eh. Yun na nga. Naglalagay lang ako ng flight control project. Ganun ba? Tapos kinukupitan ko. Picture nakikita mo. Minsan. Picture ng pera. Okay. Marami akong gano'n. Okay, fair. Kasi pag hinugasan mo agad yan, ikakalat mo lang. So, kailangan minsan patuyuin mo muna para mas madaling matanggal. But again, you're not the kind of guy that has patience. Okay. Obviously, wala kang pasensya para sa mga ganyang intayan. Gusto mo na lumabas eh. Oo. Dahil mong bread. Gusto mo nang gastusin. Gusto mo nang magwaldas ng salapi. So, I get that. So, ang unang ginagawa natin dyan, okay lang ba sa'yo kung na
kung mag-issue tayo ng statement of denial. Choose your words wisely. Sorry. Okay? I mean no offense. Binayaran kita ng multa. Gold bar. I agree with everything you say, Akin na believe, yung and do. kaluluwa mo. Oh, sa'yo na. Alam mo yan. Ito na. Etched in 24 carats. Hindi ko lang mahanap eh. Nasaan ba yung kaluluwa? Yung kaluluwa, hindi ko mahanap. Ay, ala ko yung gold bar. Okay. Andiyan na sa Oh, sige, mag-i-issue tayo ng denial. Ano sasabihin ko? Siyempre, sasabihin mo, I categorically deny all these allegations, tapos susunod tayo dun sa 4R model. Ang unang R, regret. I'm sorry that my name has been dragged into this and I apologize to my constituents, my family, and all those affected. Pwede. Yung sunod, reassurance. Okay ka lang ba doon? I assure you that I'm taking these allegations seriously because they are untrue and they are stained on the reputation that I have built for so long. So yan, reassurance. Okay naman yan. Masarap ang kape mo. Ay, syempre. Hindi, sabi kasi nung isang pangit daw kape dito eh. Alam mo, lasang suka daw. Oo. Masarap naman. Baka yan lang ang taste mo kung yung mga lasang sukang kape. Okay. Ayun na nga. Tapos nung reassurance, meron tayong restitution. Ano ba yung restitution? Yun yung medyo mahirap. Parang ayoko yata. Anong Yun na nga. Kung ano man yung nagawa mo, you will try to recoup kung ano yung nawala or repay, pero X na yun di ba? Ayaw mong gawin yon. Yung susunod, reform. Yun ang 4R, reform. Gagalingan ko at magfo-focus ako sa serbisyo and I will be more circumspect. Hindi na ako magpapapicture sa mga kontraktor. Siguro hindi na dapat ako mag $1 million na pimp chain. Hindi na dapat ako sumakay. Nakita ko yung stretch hammer ninyo, Kong eh. Okay lang yun. Kaya lang, siguro yung Louis Vuitton na pattern na pintura, baka medyo overdoing it eh. So, kailangan i-temper ko yung pamumuhay. Yan ang reform. Okay. Yan ang reform. So, 4R statement. Okay ka ba doon, Kong? Hindi ko yata kayang tanggapin yung restitution. Doon tayo minsan dyan tayo parating. Pero tanggalin natin. Pwede bang dead man na lang? I'm a can-do guy, Kong. Pwede bang palipasin na lang natin? Palipasin. Baka makalimutan na yun. Hindi, sabi mo, pabango eh. Okay. Recovery ang gusto mo eh. Kung palipasin lang, actually that's really the ideal path. Palipasin, let the mud dry, yung sinabi ko kanina, patuyuin muna natin yung putik, eventually mawawala or ma-overtake ng ibang issues, then slowly pabanguhin ka. Meron ka bang trolls? Ako. For you, what do you think the answer is? May kasunod pa yan. Okay. Ay, sure. Paano kung babango sa social media? Yun ang problema ko. Hindi ako makalabas eh. Gusto ko manood ng UAAP. Okay. UAAP. Ayaw mo machantan. Ganon. Baka sigawan ako eh. Pag nag-chant, tapos ikaw yung ituro, tapos ilalagay ka dun sa Jumbotron, tapos magubuo yung mga tao. Pero bala ko i-demanda isa-isa yun. Ay, syempre, lahat. Punta ka dun sa Ticketron. Alamin mo lahat ng mga pangalan ng bumili ng ticket. Pati player, demandahin mo. Kaya ng pera ko yan. Kayang-kaya. Pati nagtitinda ng popcorn, bala ko i-demanda. Pati nagtitinda ng popcorn dapat. Pati yung referee na rin, sama mo. Kasi yung referee sa mga Ateneo games, minsan kailangan i-demanda talaga eh. But anyway, I digress. Okay. Alam mo, kung para gawin natin yan, meron tayong iba't ibang techniques. Yung iba makaluma, yung iba okay. Yung unang technique, tinatawag natin pity party, paawa. Awa. Kilala mo naman yung mga fellow kongs mo na ginagawa yan. Parang gusto ko yan. Oo, yung bigla kang sisipot na naka-wheelchair, may neck brace, may tungkod, may sakit, nasa ospital ka na. Kaya lang medyo old style kong. Hindi na ganun ang pity party. Ang pity party ngayon, childhood ang pinag-uusapan. Ikikwento ko yung childhood ko. Proseso. Yes. Nepo ako eh. Yun ang problema. Ang sarap ng childhood ko. Eh di gumawa na lang tayo. Imbento tayo. Kunwari, nabully ka. Kunwari, you suffered through hardship. Kasi ikaw ang Ako yung bully eh. Oh, yun na nga eh. Di bali. May kaklase feelings. ako, sinindihan ko eh. Feelings, not facts. Ang pangit niya kasi eh. Sinindihan ko. Sinindihan mo. Tapos inaregla ni Papa. Pero okay na kayo nung kaklase mo na yun. Sunog siya. Ay, okay. Pero nagkatrabaho sa'yo. Okay. Yun ba yung nakita ko sa labas na medyo sunog yung... okay. Kalahati. Okay, binigyan mo naman pala ng trabaho. Kaya Baka tao ko eh. you've made restitution. Pwede bang yun ang yun ang naratibo natin? Later yon, meron akong technique for that. So, una yung pity party.
I went through a rough childhood. These were my experiences. Ako nagpalaki sa mga kapatid ko, etc., etc. Tapos lalabas na yung family members mo. Nanay, anak. Matulungin talaga yan si Kong. Alam mo, nung bata si Kong, hindi naman siya, he's not the person you think he is. Yan ang tumulong sa lola ko nung nagkasakit, etc., etc. Yun, nabully mo na yun. Sasabihin niya, ako, kalahati ng katawan ko sunog. Pero kahit ginawa sa akin to ni Kong, mahal ko pa rin siya. Or, dagdag ko lang, ang mahalaga yung kalahati, hindi sunog. Yes. Diba? Part of me is burned. But the part of me that is not burnt loves Kong. Yes, and With it all- shines. Yes. Gusto ko to. Half a heart. Gusto ko to, ha? Yes. Half a heart. Half a heart. My burnt heart and my full heart. Anak ka nga ni Relly. Anak na ako ni Relly. Magaling ka. Ganyan talaga ako. Binibigyan ako ng gold bar eh. Okay. Ano ba magagaling? Lahat ng tao gagaling pag Okay. binigyan ng gold bar, di ba? Okay. So yan, pity party, looking backward. Okay yon. Gawa tayo ng ganun narrative. Pwede yon. Yung nagluluto, pwede bang ganun? Okay, yan ang susunod. Ang tawag dyan, ADL relatability. Alam niyo ba yung ADL ko? Baka hindi eh. Hindi. Baka magalit kayo sa akin. Ayoko lang aminin. Oo nga, baka Pero feeling sabihin niyo, ko na, ano ba yung ADL? Acronym na naman nila. Oo. ADL is Acts of Daily Living. So, pag nagpakita ka ng gumagawa ka ng acts of daily living, nakaka-relate yung mga tao sa'yo, ay, hindi naman pala salbahe itong si Kong. He's not the mythical thief na iniisip natin. He's a regular guy lang pala. So, pwede mo akong i-video yung act of daily living. Nagbibilang ng pera. Nagbibilang ako ng pera. Pwede ba yan? Is that an act of daily living for Sa you? akin. Ay, gawin na natin. Nagbibilang ng pera. Nagbibilang ng pera. Okay. Mano-mano akong bibilang. Kailangan may pitik. Kaya may kalyo. Yun ang kailangan mo nga. Kulay green pa kayong kalye mo, dollars yata binibilang mo eh. Dinidilaan ko pa yan. Okay. Baka may problema. So, i-video natin yan. Ginagawa Acts of daily living. Okay. Pero ang pinaka-effective na acts of daily living, magugulat ka kung Ano yun? science back ito. Pets. Ha? Pets. Tama-tama. May alligator ako. Okay. We can probably live with that or padalang kita ng mga cute na aso. Okay lang ba yun? Kailangan ba aso? O yung aso or pusa or pets, yung nagre-relate ka, yung patakbo-takbo sila sa okay lang ba yun? Okay. Pero Pets. parang mas... May kaibigan ako, nakita ko nagluluto ng kare-kare. Pwede ko bang gawin yun? Acts of daily living din Oo. yan. Ako, I would put that as part of the list kaya lang effective family tsaka pets. Pamilya tsaka pets. Ano yan? Very relatable sa tao yan. Ano dapat suot ko? Siguro, okay na siguro to. Kaya lang, siguro, baba natin yung kwelyo, tanggalin yung pimp chain, siguro, i-untuck natin yung yung t-shirt natin, ganyan. Siguro, pwede yung walang relo. Yung simple lang. Ang hirap ng pinapagawa mo. Bakit pa ako nagnakaw kung ito pala mangyayari? Yun ang nga. Okay, o sige. nga eh. Ano pang gagawin? Siya na ako nga. Ako yung nagiging cosmic KJ dito sa buhay mo eh. Parang ako yung killjoy sa buhay mo eh. So, sa UAP, pupunta ako doon. Bago ka pumunta sa UAP, meron tayong gagawin. Gano'ng katagal yan? Baka tapos na yung Hindi, season. mabilis. Ilan na ang games nun, ha? Mabilis. Meron tayong gagawin ang tinatawag hate magnet. Yan, enjoy ka dyan. Okay. Okay, hate magnet. Ang pinakaayaw ng Pilipino ngayon, pag pinag-aralan mo yung psychographics ng Pilipino, yung mga nambubuli sa daan, road rage, yung mga nananampal ng mga officer, ng mga enforcer, ganyan. Gagawa tayo ng isang kasuklam-suklam na character, magsistage tayo kung tapos either nang aabuso ng pets ulit, ng animals, gagawin natin siyang viral or nang iinsulta ng senior citizen, Paring attention ng tao, nandun. and it doesn't stop there, Kong. Okay. Ikaw ang magdadala sa kanya sa hustisya. Okay. Yon. Hate magnet ang tawag doon. Ima-magnetize natin yung hate doon sa character na yon. Siya yung talagang magwa-viral. Nanampal ng officer or lalo kung matandang enforcer yan. Ako, Diyos ko. Tapos pagkatapos, sinipa pa niya yung aso. Talagang galit na sa kanya lahat ng tao. And then you will be the one. Teka muna, masyado na abusado to. Paano yung bigla akong darating sa scene o pagkatapos na? Pagkatapos, mag-i-issue ka muna ng challenge. Okay. Bilang na ang araw mo, yung abuser na nahuli, yung nagwa-viral ngayon, mag-ingat ka. Ako si Kong, ako magdadala sa'yo. Tapos ano ka, vengeful hero ka, avenging angel, ikaw magdadala. Tapos ano siya, sorry, gano'n, dadali mo. Tapos, Kikwelyohan ko. kay Coelho. Pero tao ko yun.
Tao mo, syempre. Okay. Babayaran ko. Ay, kailangan. Huwag naman gold bar. Okay. Hindi pwedeng pantay kami. Bakit? Mas mahalaga naman yung information na binibigay ko sa'yo. Okay, sige. Yun, mananampal lang ng officer, Okay. kamote rider, ganyan. Yan yung mga kinaiinisan ng tao ngayon eh. So, hate magnet, ikaw magdadala. Baka pwede ka nang pumunta sa UA nun. Kailan natin sisimulan yan? Right. Sabay-sabay. Ito kung gold bar yung binigay mo sa akin eh. Gold bar yung binigay mo sa akin eh. Madali palang bilhin doon si Alan, no? Isang gold bar pa lang yan. Isang gold bar pa rin. Sa dami ng ninakaw ko. Teka, amin ka ba nagnakaw ako? Ikaw muna. Hindi mo tatanungin ko nagnakaw ako. Nagnakaw ka ba kung? Ba't ka naman sasagutin yun? Yan! Gago ba ako? Yan! Anong tingin mo sa akin? Gago. Magaling! Just the answer I was hoping for. Makakapagnakaw ba ako ng ganito karami kung gago ako? Just the answer I was hoping for, Kong. Okay. So, gagawin natin yan. Tapos, meron pa tayong isa pang strategy, yung tinatawag nating resilience strategy. Ito, nakikita mo to ngayon. Merong isang gumagawa nito ngayon. Kaibigan ko. Kaibigan mo, pero hindi elected official. Okay. Ang storya na ngayon, this is not the first time he has faced such controversy. Believe it or not, iisa-isahin lahat ng mga past issues. Pero, ikikwento doon kung paano niya na-overcome. But he has risen above it. Yung mga kaso mo na na-dismiss ko, naalala mo lahat ng kasong binayaran mo. Ay, okay. O, yung mga na-dismiss, ayan, i-bring up natin. 71 counts of graft. Yung ano mo, di ba? 72. 72. O, lahat yan, di ba, na laktawan mo, ilalabas natin yan. Ay, Nag-plunder na rin sa akin. Pero... Yun, nalagpasan mo rin. Ilalabas natin na parang we are stronger than this. So, this latest one, ano to? Not my first rodeo. I will come out stronger. I will transcend. Pwede? Pwede. Pero paano yung physical transformation ko? Sino mag-handle nun? Yun pa ang problema. Because there's also something called the DEAN strategy. Yung DEAN. Delight, Entertain, Amuse, and Make Noise. Yung isang mayor, kilala mo yung mayor na yun? Kilala mo yung mayor na yun. Nag-invest ka nga yata dun sa negosyo niya eh. Okay. Di ba? Ginawa siyang cute. Ginawa siyang cute. Meron siyang mga pa-finger hearts, posing. For a while, naging crush ng bayan siya. Ha? Ang dami nagka-crush. Okay. Pag lumakad siya, naku, ang dami nagpapapicture. Meron siyang video. Hello, chickens. Di ba? Alam mo yun. Kilala mo yun. Pilipino ba yan? Half. Okay. Half. Somehow? Depends. Okay. Depends kung anong papeles ang gamit. Debatable. Pero naalala mo ginawa sa kanya. Dean strategy ang tawag dyan. Ginawa siyang cute. Ikaw ba nag-handle? Hindi ako nag-handle dyan. Pero Dean strategy yung ginamit yan. Ginawa siyang cute, ginawa siyang adorable. So much so na, imbis na mainis ka, naging rockstar pa. Di ba? Kahit saan pumunta. Kaya lang, ito yung problema kong, siya meron siyang physical attributes na medyo yan, pinchable yung... Anong tingin mo sa akin? Pangit? Wala naman akong sinabi. Pero ikaw naman kung... Mataas IQ ko ah. Oo nga eh. Parang sinabi mo pangit ako eh. Kaya lang si George Estregan tumawag sa akin kanina. Kung sabi niya yung bigote daw niya, pakibalik. Masiniram ko to kay Popoy de Vera. Pwede. Okay. Actually. So yun. Then eventually after that, ang last na gagawin natin yung tinatawag na locus and focus strategy. Sa PR-wise pero meron akong last ultimate advice na promise mawawala lahat ng problema mo. Yung locus and focus strategy, scientifically sinusukat namin yan. Nakita mo naman yung computers namin sa kabila, di ba? Dami kong computer sa kabila. Titignan natin kung saan ka pinaka-accepted na lugar, party list congressman ka naman eh, at alin yung market na pinaka tumatanggap pa rin sa'yo. Doon tayo magpo-focus. So for example, nakita natin, sa senior citizens, okay ka pa rin. Sa Visayas, doon muna tayo. Doon tayo magpapapogi? Doon tayo magpapapogi. Okay. Locus meaning say location and focus market. Doon muna tayo, then slowly gagapangin natin. And then hopefully, we will, through time, by a combination of all of these strategies, meron na tayong hate magnet, gumawa na tayo ng acts of daily living videos, gumawa na tayo ng mga kung ano-ano pang interventions, hopefully, makakapunta ka na sa UA game. Baka makaroon ka ba ng championship eh. may isa akong idea, pero hindi mo binabanggit. Feeling ko mas magaling ako sa'yo eh. I don't doubt Pero it. baka ibawas ko dun sa babayad ko sa'yo. Huwag naman, nabigay na eh. Pwede ba ako mag-cosplay na lang sa UAP?
Cosplay. Di mo mas madali yan. Iba itsura ko. O kaya, papagawa ko ng maskara ni Jinggoy, yun yung isusuot ko, para siya yung Para siya yung ibabash. ibabash. Hate magnet. But why would you want to be bashed in the first place? Gusto ko maramdaman eh. Ah, okay. Sadistic ako eh. Grabe ko. Outside the box thinking. Kung afford lang kita, hinire lang kita eh. Kaya lang, for sure, hindi. Baka yung isang taong profit ko, wala pa isang buwan sweldo mo. Okay, magkano pa lang cost nitong mga balak mong gawin sa akin? Tingin ko covered na dun sa down. Kung may pangalawa pa yan. Ganun kaka-cheap. Isang gold bar lang, masaya Tignan mo ka naman, na. dukan-duka. Tignan mo naman. Kaya pa hindi kagandahan ng opisina mo. Kaya pala, mainit yung aircon, ito na pizza lang yung pinapano, di ba? Yung muka, Okay. pwede bang panipisin? Medyo makapal yung mukha ko, napapansin ko eh. Literally or figuratively ko? Pareho, ang kapal eh. Pareho. Pwede bang katamin yan? Bawasan? Pwede, Kong. Pwede. Meron tayong ang pupuntahan natin dyan, yung Aguila Glassworks. Meron silang industrial grade scrubber. Mhm. Tingin ko gagana naman. Dahil yan yung ginagamit pang ng sheet glass eh. Mhm. Tingin ko gagana naman, Kong. Dahil very glassy naman yung mukha mo. Meron din ba kayong deodorant? Yung pag ginamit ko, medyo babango ko. Literal o figurative? Pareho. Literal meron. Kaya lang, ang scent nito, medyo nata de coco ang scent. Okay lang ba? Okay Pwede. lang ba sa'yo mag-uwi nata de coco? Pwede. Okay. Yung figurative naman, ito na, lahat ng mga interventions natin are designed na pabanguhin ka. Ang dami kong tanong, Alan, no? Tingin ko kasi magaling ka eh. Medyo nakukuha mo na yung tiwala ko. Medyo. Kahit konti. Salamat. Mukhang magaling. This is my life's, wala lahat to. It's my life's achievement is to get your approval. Pakisabi sa Mayors for Good Governance, pagandahin ng konti yung certificate. Kasi Canva lang yan eh. Kaya kong gawin yan eh. Nakaganon ba eh? Oo nga. Medyo gawing klase ng konti. Pero buti hindi kayo nung nakita ninyo yung Mayors for Good Governance. Yung parang vampiro na nawisi ka ng... Politiko ako. Nagsisimba ako. Sabagay. Active nga kayo sa church. Nagsisimba ako. Yan. Kaya kang tingnan. Nagsisigba ka. Yan. Mata sa mata. Yan. Wala kang kinalaman. I believe you, Kong. Tanungin mo ako. Kong, may kinalaman ka ba sa Tanungin mo ako. Kong, may kinalaman ka ba sa flood control? Wala akong kinalaman sa flood control. Wala akong kinalaman sa flood control. Feel it. Flood control. Wala akong kinalaman. I believe you. Flood control lang. Flood. Basta yun. Flood control. I believe you. Kong. Okay. I believe you. Paano pa nagagawin? Pinawisan ako doon ng malamig. May mga hindi mo kasi napapansin, hindi mo alam, kahit pangit ako, meron akong magandang girlfriend. Ay, ikaw ang nagsabi nan, Kong. Ako inisip ko lang. Aminado naman akong pangit ako. Kaya nga ako mayaman eh. Kaya ako nagpayaman. Correct. Isipin mo kung hindi pa ako mayaman. Saan How ako good pupulot? looking is Kong? He's $12 million good looking. Lang? Lang. Sorry. May mga pictures kasi yung chiching ko. Ang hilig magpo-post. Anong pwedeng gawin doon? Unang-una, pakisabi kay Madam, ilan ba yan? Isa yung naka-declare. Okay, isa yung naka-declare. Basta sabihin mo na sila lahat. Tapos binigyan ko siya ng mga, mamahaling damit, yung mga kanel. Nako. Yung mga bag, kanel bag. Kanel, nako. Tsaka goki. Nako, Goki pa. Tsaka may nakita pa ako, Christian Louboutin. Yeah. Nako. Tsaka Louis Vuitton. Ay, Diyos ko. Si Bitoy pa, no? Oo. Pakisabi lang sa kanila kung deactivate muna ang kanilang mga account. Tapos sundan nila yung tinatawag nating 80-20 rule. Pakitanong sa akin, ano yung 80-20 rule, Kong? Ano ba yung 80-30 rule? 20-20, Mali. Kong. Mali na naman ang Bobo math. ng math. Oo nga. Oo, sorry. Sanay talaga sa pagbibilang ng pera. 30%, Sanay mag-overprice. 30% kasi ang alam ko eh. 80-30. 80-20. Sanay talaga mag-overprice, Kong. Lagpas sa 100%, di ba? 80-30, 110 na yun, Kong. Grabe. You always give more than what... Teka lang, kung mapatawain, nababanat yung bigote ko. Grabe. Nababanat. Talagang sa math, mapapakamot ulo ko na lang. Yung 80-20 rule ko, ang 80% of your social media feed, kahit sino, kahit ikaw, kahit sinong mamamayan, in fact, 80% should be people. So, pictures mo, pictures ng pamilya mo, pictures ng mga kasama mo, people. 20% lang yung things.
Kung ang social media feed mo puro bote ng wine, masarap na pagkain, view from my villa, view from my balcony, kotse, relo, 20% lang yun dapat. 80% should be tao. So, eventually, pag binuksan na natin ulit yung mga social media assets ni Madam, tandaan niya yung 80-20 rule. I-hide natin. Hide muna. Okay. So, sabihin mo sa kanya, pasensya na, hindi niya mapagyayabang yung labis na kabaitan mo. Alam mo yung bagong yaman? Alam na alam. Ganun kami. Lalo yung chick ko. Okay. Di ba, pag bagong yaman, kailangan ipakita mo. Kailangan. Paano ka naman gagawin na Unang-una, bibili ka ng boss na t-shirt. Yan ang sure sign. nasa above the nipple? May sukat yan. Yes. Sa aming mga bagong yaman, Oh, kailangan naming ipakalandakan. syempre. Okay. So, paano namin pipigilin yung sarili namin? Sa totoo lang, meron tayong tinatawag na quiet luxury. Ha? Ano yan? Hindi naman kailangan na, halimbawa, Bago sa akin yan. magsuot ka ng Hermes. Hermes sa'yo. Hermes. 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 Na-brief. Yeah. Wala na may makakita nun. So, at least alam mo, at least in your mind, suit mo yon. Tapos ipastad mo ng Tiffany na diamonds. Pero hindi naman nakikita ng tao. Para iba. Para iba. 'Di ba? Quiet luxury muna tayo. Tapos imbis na ganito kalaki yung logo, baka pwedeng ganyan na lang kaliit. Litan. Liitan ang logo. Baka imbis na pimp chain na dollar, pwede namang yung chain lang. Alan, you seem to be a man of so taste. Unfortunately. Ah. Unfortunately. Hindi lang ho ikaw ang nagsabi niyan ko. Mukhang properly dressed in a way ka naman. Medyo. In a way. SM Kids. Ayan. Yeah. Nayaman akong tanongin, pero baka alam mo kasi saan ako pwedeng bumili ng taste. Ako, yan ang ano. Isa yan sa mga nahihirapan ako eh. Ay, nako. The problem. Kaya lang, magkano yung budget mo? Yun ang tanong. Unlimited budget. Iniinsulto mo ba ako? Yun na nga. Binigyan kita ng gold bar, tatanungin mo Tatanungin yung budget. Ang problema ko, taste. Ito hindi yung pera. problema nga eh. Meron tayong phenomenon dito lalo sa Pilipinas kung di naman kita pinatatamaan na unlimited budget cannot buy even limited tastes. Parang ako yun ah. Oo nga. Ako, Hindi. Wala akong pinatatamaan ko. pag nakita mo yung bahay na pinagawa ko, Nakita ko. grabing drapes. Nakita ko yung drone shot. Grabe. Nakita ko yung drone shot at naman, sige. Boom! Biglang yaman. Ba't naman si Yaya pinagsakay niyo pa ng ng quad, ng ATV na quad? Delikado kay Yaya 'yon. Magdadala lang ng juice naka ATV pa. Grabe naman ko. So, kailangan kalimutan ko lahat yan. Medyo. Sakyan. Medyo. O kaya maglagay ka ng malaking trapal sa para hindi makuha ng drone shot. Kasi nakita ko yung drone shot ninyo nung nasa poolside ka. Naman kung pati yung trunks mo medyo. Anyway, Alan, mukhang magaling ka. Mukhang may patutunguhan tong usapan na ito. At Parang. mukhang sulit yung aking ibinayad sa'yo. That will be the first of Music many. to my ears. Ano bang kotse minamaneho mo ngayon? Right now, nako, kung grab lang ako, tsaka ano. Grab. Nag-grab car lang. Sige. Bibili ko yung Grab para sa'yo. Yes. Pwede ba yan? Yes. Yung buong fleet, Oh, hindi na ako kailangan mag-book. hindi na. Bibilang kita ng Grab. Kumpanya mismo. Generous talaga. Okay. Can I be your testimonial? Saan? Magiging testimonial na ako. I used to have such a hard time booking, but thanks to Kong, he bought the whole platform, the whole TNV fleet, just for me. Sige. Pero alam mo, ang problema ko talaga. Aminado naman ako, pangit ako eh. Sa dinami-dami ng binili naming bag, sapatos, nakailang biyahe kami sa Paris, Kapari, Mari. Milano. Milano! Milano. Glorieta? Yung shoe store sa Oo, Glorieta? yun din. Yun, Milano. Milanos. Pangit pa rin ako eh. Alam mo kung, malaki ang igagawa po ninyo kung itama ninyo yung pag-ano ng bigote ninyo. Yan. Kasi yung isa nakaangat eh. May kakilala ko. Sasabihin ko na nga rin eh.
Isang side lang. Kalahati. Tapos, makuda. Di ba? Daming opinion. Katawa-tawa yun, di ba? Isang side lang yung may bigote. Ikaw naman, isang side nakaangat, isa nakababa. Okay, anyway, Alan, it's been a pleasure The pleasure is all mine. consulting with you. The pleasure is all mine. Clearly, I have 24K reasons to be thankful for your visit today. Looking forward, Alan. I'm looking forward to working with you, Kong. And thank you for purchasing Grab for me. For purchasing your soul. Yes. It's all yours. O, ayos ba? Kagaguhan na ginawa namin, ha? Pero sana marami ka napulot. ang hirap mag-invento ng boses sa totoo lang, ha? Pero, Alan, Yes. anong lesson natin dito? Okay. Kasi, marami silang mapupulot dito sa advice na binigay mo. Di ba? Yes. Pero, ang takeaway dito dapat, mas maganda sana kung hindi tayo nagdanakaw. That was actually my last point for Kong. The last point, kung gusto mong wag kang pagtawanan, wag kang maging hated, wag kang gagawa ng katiwalian. Yun. 'Di ba? Your reputation follows your behavior. Earned, not given. 'Di ba? You have to earn it. Hindi pwedeng yung binigay lang sa'yo dahil yung tatay mo, lolo mo, yung pamilya mo. You have to earn your reputation. So, yun yung pinaka-important na takeaway. Because at the end of the day, PR is about perception and reality, but performance and recognition. You will be recognized according to how you perform. Kung talagang magnanakaw ka, yun ang magiging recognition mo. Kahit ano pang deodorization, kahit 10 Alan Herman, whether fake or real Alan Herman in character or in not, kahit 100 pa yan, hindi ka madedeodorize. Oo nga. Pero ngayon, di ba, dami natin nakikita Oo. Na gumagamit ng mga style na gano'n. ng mga style na gano'n. Yes. So, paano dapat siya binabantayan ng mga Well, hopefully this episode is a good way to at least yung open the blinds, 'di ba? At least may peek tayo into alam ko 'yan, ito yung napanood ko sa Facts First. Yung ginagawa niya, kunwari paluto-luto, kunwari pa-biking, kunwari may mga asong ginugroom. This is all part of ADL relatability, acts of daily living. May PR na nag-ano dyan. Actually, itong ginagawa natin, parang more of parang media education. Yes. Kasi, pag nakakita sila kunwari ng isang video na, isang politiko nagluluto, ganyan-ganyan, nagpapakit. Walang sinasabi, di ba? Yes. Parang, ang term mo nga, act of daily living. Mas magiging mapanuri. Yes. Yung viewers. Sasabihin nila, you have to view it with a critical lens. Ba't nakataas pa rin to? Suot mo pa rin yung pig chain. At ang pinaka-importante po, kahit ilang gold bar pa po yung ibigay sa PR or any even if this was a stock of gold bars, talagang number one, kung magnanakaw yung kausap mo, talagang walang kwentang tao, ay hindi po malilinis yan ng kahit na sinong PR. Magaling, pinakamagaling, 10 gold bar, 100 gold bar, hindi yan malilinis. At yung kaluluwa ko po, joke lang yun. I am aware, hyper aware of my soul and where I intend my soul to go. So, yun po. Tsaka pinaka-importante, dapat yung mga magnanakaw na to, mapanagot, makulong. Habang buhay. Tama. At para naman sa mga natakot, dun sa mga talagang nagkaroon ng fear of God nung nakita nila si Christian Esguerra na may bigote, panoorin nyo na lang po yun tuwing naaalala ninyo ang mga katiwalian at pagnanakaw na nangyayari sa ating bansa ngayon. Okay. A bitter reminder. Maraming salamat sa inyo. And of course, shoutout sa mga magnanakaw na ang papangit pa. See you next time.